Oops. Ayun guys, so ito, nandito tayo sa San Juan, Apalit, Pampanga. Ayan, tropa natin si Pau, may-ari ng XSR 900. Ito yung XSR na huling lumabas, 2021 model yata ito, no? 2021, bago yung new look ngayon, new gen. So ito dati, pinangarap ko din to pero hindi tayo pinalad guys. Ayan. So ngayon nagkaroon tayo ng chance para ma-review itong motor na to. Ayan. Ilang buwan na to sa'yo, Pao? Wala pang 1 year. Wala pang 1 year, no? Ano pa to? Fresh pa to. Alam ko 1K order na to nung nakuha mo, no? 1.3, no? Ayan guys, fresh na fresh pa. Bagong bago. Tsaka hindi ka nagagamit to. Sobrang Garahe lang. garahe lang. Ayan. Sige, re-review natin guys. Although na-test ride ko ito dati, pero yung full review wala pa. Ayan, sige. Pao, una na kami. Salamat. Anong gas ito? Shell o Petron? Mas kinala sa premium. XCS, no? Pao, see you later. Thank you. Okay. Ayan guys. Ayun, lakas ga. Lakas ga. Lakas nga ng Mode 1 ito. Parang MT-09. Ako ka. Ayan, kasama ko utol ko guys. May kasama ko magkakape. Ayan. Palakas nga ang ano nito. Ang Mode 1 ito, grabe. Maangat, tumawak-awak. Ayan, wala pala siyang quick shifter guys. Ayan. So mamaya pag-usapan natin yung mga features ito. Pero first impression ko, ang ergonomics nito napaka-relax. Maganda yung seat, malambot. Mataas yung handlebar. Maganda yung hulma ng tank sa mga legs ko. In short, very relaxed. This is a fun bike guys. Grabe. Kung gusto mo ng torque, CP3 ang hanapin mo. Ayan. Basta mga crossplane, CP3, CP2, CP4, the MT10. Ayan. Pero I find this very torquey, itong XSR at MT-09. Maybe because of their weight. This is 195 kilograms compared to the MT-10 na 210 or 15 yata. Tsaka medyo mahaba yung harapan ng MT-10 eh. Although talagang hooligan bike din yon, pero din ito, because of its weight, talagang maiiwan kaluluwa mo. Ayan, mamaya pag-usapan natin yung ano niya, specs and ano ba yung mga na-experience ko while riding this bike. Ayan, naka-ano na siya, naka-cut delete, naka-slip on siya na SC project. Pagas muna tayo, pero although full tank siya eh, mamaya na tayo siguro pagas pag tapos pauwi na. Ayoko lang guys yung front suspension na napakalambot, nagda-dive yung motor. Pero overall I like the feel. Malaki din siya kumpara sa MT-09. Mas bulky siyang tignan. Siguro suspension tuning lang to, panalo na handling nito. Daan tayo ng MacArthur para lang ma-feel natin yung paano i-ride tong XSR 900 sa national road. Huwag tayong mag-NLEX because NLEX is for fast and the furious sports bikes. Ito gusto ko siyang ma-experience dito sa MacArthur. Tinignan ko yung riding comfort niya, tinignan ko yung paano siya i-maneuver during traffic.
tingnan ko muna yung ano, i-on ko muna yung 360 cam natin guys. Ayan. Tapos bigyan ko kayo ng quick walk around dito sa XSR. Alright guys, so ito, nagpa-ano lang kami ng gulong, nagpa-inflate lang kami kasi medyo malambot yung sa likod. Tsaka mayroon akong backride eh. So ito guys, XSR 900 2021. Para siyang anniversary edition eh. Red, white, and gold rims. Ayan, naka-ano na siya, slip on, cut delete. Ayan, meron siyang windshield dito. Meron siyang auxiliary lights, sliders, rad guard. So yun lang muna yung mga in-upgrade ni Pao eh. Pero overall, pogi naman to kahit na simple lang. Ayan. So, ito guys, tingnan nyo. Ganda, diba? So, isa rin to sa mga pinangarap ko motor bago ko nag-cafe racer guys. Ito yung first choice ko nun eh. Kaso, that time, ang hirap pumanap ng gantong motor. At for installment only. Hindi sila nag-accept ng cash. So, yun. Nag-end up ako sa cafe racer. Pero it was my first choice. Ayan, so maybe in the future, 'di ba? Matupad yung pangarap natin, 'di ba? Okay. Mas gusto kasi yung ergonomics nito at saka looks kumpara sa MT-09. Mas mataas yung seat height niya at mas matangkad siya. Pero overall, it's MT-09, the engine, the frame. Iba lang yung headlight, iba lang yung tank, the seat, okay? So yun ang mga pinagkakaiba niya, pero overall, this is MT-09 engine. This is MT-09 power. Okay, sa likod iba lang din siya. It's modern classic, it's neo retro. Ayan. So tara. At tingnan natin performance ng motor na to. Ayan. On natin yung 360 na cam natin. Okay. Buti naman umaraw ngayon. Ilang araw na dapat nung last week ko pa i-review to eh. Kaso pangat yung panahon, ayoko na mag-review ng maulan dahil masisira na naman yung GoPro ko. Ayan guys, so kumusta kayo lahat? Welcome back to my channel sa mga subscribers ko. Ayan, kumusta kayo lahat guys? Sana okay kayo. And don't forget guys to hit the subscribe button. Isama nyo na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. Please paki-share and like na rin sa mga tropa nyo. Ayan, XSR 2021. Okay, but still I prefer this bike, especially the looks. Siguro sa power magkakatalo and sa specs, sa technology. But this has ABS, traction control, rider modes, diba? Ano bang hanapin mo? Diba? Wala ka nang hanapin. Kung easy rider ka lang naman, weekend rider, ayan, hindi ka naman kumakarera, you don't need those kind of rider aids. Minsan mas maganda yung motor, simple lang. At walang ganong cheche-bureche, walang ganong komplikadong specs or technology, diba? Minsan kasi sa dami ng technology ng motor, doon pa minsan nagkakaroon ng problema yung motor. Ayan. But this one is pure machine. No quick shifter, no auto blip. Ayan. 900cc, around 115 horsepower, around 80 plus Newton meter of torque. Diba? Meron siyang rider modes, A, B, and standard. Tapos meron siyang traction control na 1 and 2, and pwede mo siyang i-off. Although hindi ko gagawin yun dahil ito, naka traction control 1 pa lang tayo guys. Grabe na tumalon yung motor, tapos alisin mo pa. Siguro kung wala akong backride pwede, try natin minsan. Pero may backride ako, baka mahulog siya. Ayan. So ang lumabas guys ang XSR 2016. That was the silver with maroon, medyo brownish na maroon na seat. Okay. So doon pa lang gustong gusto ko na yung XSR. Napaka-classic ng looks niya. And then yan, round mirrors,
round headlight, round dash. Maganda yung dash niya, malinaw naman guys. Mas kita mo siya kumpara sa MT-09. Ayan. Ang ganda ng tachometer niya pabilog. Simple lang. Yung handlebar, I think medyo mababa ng konti ito sa MT-09. Although maybe few millimeters lang. Medyo mas upright ang MT-09 eh. Ito may pagka-aggressive pero ano pa rin, relax pa rin guys. The tank 14 liters, same as the MT-09. So medyo yun lang ang downside niya. Kung maglo-long ride ka, madalas kang papasyal sa gas station. Although ang KPL nito I believe 16 to 18 km per liter. Depende na lang sa mode, kung nasang mode ka or kung walwal mode ka. Siguro kung chill ride lang gaya nito, abot ka kahit 20, kahit 20 or 19 KPL. Tapos naka low power mode ka lang. The seat is very comfortable, napakalambot ng seat. Parang maganda daw pang endurance ride din. Yung mga paa ko, same as MT-09, medyo nakatupi ng konti. At saka same ng Tracer, ayan, medyo aggressive siya ng konti. Although hindi naman siya ganun ka-aggressive gaya ng sports bike. Yung throttle niya very responsive, medyo twitchy siya ng konti, medyo, ayan o, medyo napaka-sensitive ang throttle niya. Kaya hindi pwede rin to sa mga beginners dahil baka itapon lang. Napaka-torquey niya guys, napaka-torquey. Although naka full power mode tayo eh. Mamaya tatay natin yung low power mode niya, kung ganun pa rin yung feeling. Ang ganda ng tunog, grabe. Sarap sa tenga. Iba talaga cross plane. Etong CP3 ng Yamaha, para siyang mix ng cross plane at flat plane eh. Hindi siya kamukha ng MT-10 na mag-grunt, parang Italian bike. Ito may pagka flat plane pa rin ang tunog eh, pero brusco. Ayun oh, brusco yung tunog niya. Lalo siguro kung naka ano pa to, SC Project na CRT, mas lalabas yung pure sound nito, parang kay Mac, yung MT-09 ni Mac. Pag dumaan yun, grabe. Talagang manginginig ka pag di ka aware. Ayan, so weight, it's very agile. Ang ganda ng handling niya guys. Engine braking, hindi gano, medyo hindi ganong kalakas yung engine braking niya. Pero samahan mo ng front brake at okay na. Ang dali niyang in-neutral oh. Ayan. So gusto ko yung colorway nito guys eh. White, red, tapos gold rims, 'di ba? Yung iba pinipinturan nila to ng black yung sa taas. Tapos gold rims pa rin. Okay, although okay din yun, pero ito gusto ko tong colorway na to. Sana in the future magkaroon tayo nito. Gusto kong forma nito, yung gusto kong setup nito yung naka Akrapovic na underbelly, yung racing line, yung katulad sa CB650R. Yun mag-growl yung tunog dun eh. Eto, ayun oh. Hindi pa yata na-tune to, medyo meron siyang popping sounds. Yung medyo parang bubbles. Although maganda naman yung throttle niya, hindi naman siya delay. Yan. And yung seat height nito guys, 32.7 inches. Hindi ko lang alam kung ilan sa millimeters. Mataas siya kumpara sa MT-09, which is mas gusto ko kasi hindi nagmumukhang maliit yung motor sa akin. Ganda ng tunog pagka nag-rev match ka. Ayun oh. Oh, para ka rin naka auto blip eh. Hindi mo na kailangan ng auto blip.
Sarap paglaruan ng motor na to. Fairness, ang ganda ng daan dito ngayon ha. Ang tagal din bago nagawa to. This is I think Santo Domingo going to San Matias. Napakalapad oh. Yan, back to our topic guys. Ang sarap i-ride dito motor na to. Ang sarap niyang dalhin. Ano siya eh, medyo sa una intimidating siya eh. Pero pagka nagamay mo na, malalaman mo paano laruin yung throttle niya. Hindi mo talaga siya pwedeng biglain. Malakas din talaga. 115 horsepower to eh. So, tapos ang gaan pa niya, 'di ba? 195 kilograms lang. Ano, same sila ng power ng Z9 Cafe Racer. Although mas mabigat 'yon. Ito kasi magaan. Ayoko yung busina. Pangit, parang pang tricycle. Ito siguro pwede kong gamitin sa endurance ride. Masarap siyang gamitin eh. Magaan siya eh. Ang downside lang talaga yung tank. Yung bagong XSR, I believe mas malaki na yung tank. Okay, yun naman kasi talagang bago na lahat eh. Almost 90% binago na yung motor. So may mga few components na lang na nag-remain. Pero overall bago na yun. Bagong engine, bagong chassis, bagong headlight, bagong seat. Okay, bagong technology. So 90%, 90 to 95% bago na yun. Bago rin yung presyo, nakakagulot yung presyo. Tataka ako sa US, it's $10,000. Okay. Dito ang bagong XSR is 729,000. Kung di ako nagkakamali correct me if I'm wrong, pero ganun ang presyo niya, 700 plus. At nagtataka ako bakit ganun kalayo yung presyo dito tsaka sa abroad. Well, in fact, pareho lang naman yung motor. Wala naman silang pinagkakaiba na US version or Asian version. Same specs lang naman, di ba? So yun, siguro kung hindi problema sa yung budget, you can go for that new XSR. Budget wise, eto dito tayo sa lumang XSR. Although di naman siya luma, 2021 model to. Pero I still like this bike, this design. Mas prefer ko to. Mas brusque ko siyang tignan eh. Yung kasi ngayon medyo mababa siya. Eto mas matangkad ng konti. So wala, basta gusto ko pa rin to. Gusto ko pa rin tong looks ito. Siguro sa specs, doon tayo sa bago. Napakarami niyang specs guys. TFT dash, mas pinalaki yung makina ng 30cc or 40cc. Tapos up and down quick shifter, IMU, yan, slide control, wheelie control. Ang dami niyang bagong ang dami niyang bagong specs. Tapos naka Brembo sa master caliper. Tapos yung headlight niya LED na, mas pinalaki. Siguro mas brighter yun for sure. Yung LED ng bagong XSR. Baka traffic. Ayan. Oops. So guys, nandito tayo sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Ito ay papunta ng San Fernando. Dati rin kami tumira rito. Dito ang airpod ko sa San Matias. Tagal din kami tumira dyan, mga 15 years bago kami bumalik ng Apalit. Nung nag-college, pumunta kami ng San Matias dito sa father side ko para mas malapit sa school. Nung nag-graduate na kami, yun, bumalik na kami ng Apalit. Dahil doon kasi hindi bumabaha guys eh. Ayan, so far nag-enjoy ako sa motor ni Pau. Ayan, shout out Pau, Attorney Pau. Ayan,
Tropa namin yan sa Team Poison. Pero bira siya magaling kasi nag-aaral pa yung batang yan. Imagine mo nag-aaral pa, may XSR 900 na. Kaya tayo, nagkamotor tayo guys. Anong age na? Dalawa na anak ko. Although ganun talaga, di naman tayo pare-pareho. Darating din yung para sa'yo, diba? Isa lang masabi ko sa motor na to guys, enjoy siyang i-ride. Sa power, wala ka masasabi. Sa comfort, okay din siya. Gas consumption, not bad, diba? For long rides, lalo na ngayon tumataas ang gasolina, diba? Sa sports bike, grabe, mga 14, 15 kpl, diba? Patay ang bulsa mo talaga. Butas ang bulsa mo. Lalo na yung MT-10, kaya nga empty eh. Empty pocket. Although that bike is really good. MT-10, namimiss ko yung MT-10. Kung may chance ako magkaka-MT-10 ulit, I'm gonna grab it. Even the MT-10 SP, the best yun. Muntik na ako magka-SP eh, konti na lang eh. Sayang. Swap sana sa ZH2 kaso nahuli siya. Nung naibenta ko na yung ZH2, doon siya nag-text na payag siya makipag-swap. Sayang, sana naka-MT-10 SP tayo ngayon. Although hindi naman ako nagsisisi sa ZX-10R. It's a wonderful bike. Talagang legendary bike din yun. Ganda ng handling, ganda ng power. Hindi siya mahirap wala siyang kabig guys. Unlike sa mga liter bike na nasakyan ko, especially the ZH2, kumakabig. Ito wala siyang kabig. Lalo na yung Suzuki na naked bike, GSXS. Grabe yun. Pero this one, ang ganda ng handling niya. Yan. So punta lang tayo ng Vista Mall. Kape tayo doon. Kaya papakita ko sa iyo. Go tayo ng montage kung gaano kaganda tong motor na to. Ang crossplane talaga known siya for torque. Dahil wala siyang dead spot. Yung nga crossplane. Hindi ka mukha ng flat plane na engine. May mga dead spot siya. Ang crossplane para siyang V4 or V-twin style ang tunog at saka performance. Kung makita nyo sa MotoGP, halos ginagamit nila V4. Ngayon na tayo nagkaroon ng chance i-review itong motor na to dahil nag-uulan eh. Dapat noon pa, kaso ayoko naman mag-vlog ng umuulan dahil unang-una delikado, tsaka yung mga gadgets ko mababasa, masisira kasi ang GoPro. Ano pag naka-external mic ka. Mamaya pa uwi, NLEX na tayo guys. Tayo na pakit ang daan dito. Although kaya naman ng XSR, mataas naman ang travel nito tsaka ground clearance. Ganda ng shifting niya, napaka-smooth ng gear shifter niya and the clutch. Tsaka hindi siya mahirap i-neutral. Fairness, hindi mainit yung makina niya. Yung distribution ng heat palabas, hindi siya papunta sa akin. Ayan current temperature natin 102 degrees Celsius, 103. Pero okay pa yung mga legs ko, hindi naman sila nainitan. Sa sports bike, pag bawang ganitong takbo, grabe na temperature niyan, maka 110 na. Pag tune siguro to guys, mas magiging smooth yung throttle niya. Although ando pa rin yung power, pero yung delivery smooth. Ngayon kasi medyo magaspang yung delivery ng power niya eh. Parang magaslaw. Talagang siya, parang barumbado. Hindi ko lang alam kung mas magaan to sa MT-09, pero I think mas magaan ang MT-09. Kung 195 to, baka nasa 190 or 185 ang MT-09. Mga ganun siguro. Kasi nakadrive na rin ako ng MT-09 guys eh.
Ang gaan din nun eh. Grabe siya mag-accelerate. Stop. Ikot tayo dito. Huwag sanang uulan, sumpa. Ayan. Dito tayo sa Dolores, San Fernando, Pampanga. Langhapin natin yung traffic dito. Although yung power mode nito yung A mode nito, it's more than enough dito sa National Road. Dito bagay dito naka ka lang. Bagay dito naka B mode ka lang. Masyado malakas yung A mode niya dito. Siguro nasa 40% pa lang ang power na nagagamit ko ngayon. Hindi ko pa talaga siya pinipiga eh. Baka mahulog tong kapatid ko. Baka mahulog bigla eh. Hindi ko na makita. Hindi ko pa siya sinasagot talaga eh. Mamaya pag pauwi tingnan natin sa NLEX. Dito kasi mahirap naman talaga umataw dito. Dahil nakita nyo naman daming sakyan. Yung brakes niya, malakas din yung brakes. Ayan, one finger lang ginagamit ko guys. Pero makapit naman. Dito tayo. Pwede nga mag-park dito. Ayan guys, finally we are here. Ito lang ito lang ang medyo downside niya. Itong side stand, kailangan mong extend yung paa mo further dito sa pegs. Hindi pa kasi dito lang eh. Ito dito pa siya. Ayan, yun lang. And the seat, very comfortable. LED tail light, halogen signal lights. Ayan. Sa likod, sa harapan, still halogen guys. Still halogen headlight, halogen signal lights. Pero ito yung mga gusto ko rito, yung mga brushed aluminum na parts niya, components. Yan yung nagpamahal eh. Kasi mas mahal to sa MT-09 eh. Mas mahal na mga 50k yata. Although, ito, walang quick shifter ang MT-09, meron, diba? So ayan, XSR 900. Grabe no. Ayan guys, tingnan nyo na mabuti. Forma niya, astig niya, hindi siya malitignan sa akin. Kahit na 6 footer ako, malaki pa rin siyang tignan. And mas prefer ko to, yung seat nito, lalo na pag naka-tail tayo dito. Napakaangas. Tapos bar ends, diba? Yan, so ito, dito kami sa Vista Mall. Bila kami ng coffee.
Alright guys, so ito, time check, it's 4 p.m. Ayan, 4:30 na pala. So, ito, gear up na kami guys. Pauwi na kami ng Apalit. Baka umulan pa. Ayan. And again, shout out Team Poison. Shout out kay Attorney Pao sa pagpapahiram sa XSR mo. At nag-enjoy ako. Sana all may XSR. Imagine, meron na akong Z10R pero gusto ko ng XSR. Woo! Lupet! Okay naman siya sa corner eh. Medyo malambot lang yung ano niya, yung suspension. Kaya konting alalay lang. Mag-endless na tayo guys dahil sobrang pangit ng daan sa MacArthur. Talagang dinaan ko lang siya kanina doon dahil gusto kong ma-feel yung rideability nito sa traffic and sa national road, kung paano siya mag-behave. So far okay naman, satisfied ako. Di ko halos naramdaman na na pagkangalay or hindi mo sumakit yung kamay ko or puwit ko. Although malapit lang naman, around maybe 20 kilometers yun, Apalit from here. Pero may mga motor kasi na ramdam mo kagad yung pagod dito sa kamay mo eh, and even sa paa dahil sa vibration. Ito vibration very minimal guys. Maganda yung makina niya talaga. Less vibration ang crossplane. Napaka smooth. So yun guys, I'm gonna end the vlog here. Maraming salamat sa mga nanonood. And kung nagustuhan niyo yung video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell icon guys para lagi kayong updated sa aking mga vlog. Ayan. So sana okay kayong lahat. Mag-ingat kayo lagi ngayong tag-ulan. Bawal magkasakit. Ayan. So yung mga riders na nagtatrabaho gamit ng kanilang mga motor, mag-ingat kayo dahil laging baha sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayan, iwas sa disgrasya. Ayan. So thank you for watching. Keep safe and God bless. I'll see you on my next vlog. Bye bye.